The Eternal Bloodline. Kabanata 75. Nanood si Kyle at nang umakyat ang lahat ng lumalaban na kalahok sa ibaba niya, nawala muli si Kyle, na nakakuha ng ilang sumpa mula kay Regis. Lumitaw sa himpapawid si Kyle at agad na pinaandar ang kanyang skill na Fear. Ang mga lumilipad na halimaw at ang mga umaakyat sa bundok ay nagyelo ng ilang segundo. Nanginig ang kanilang mga puso at nanghina ang mga mag-aaral dahil sa takot. Bumagsak pa sa lupa ang ilan sa mga mahinang halimaw na lumilipad na may malakas na sigaw. Napaungol si Kyle at nagsimulang bumaba ang kanyang figure ay pababa sa bilis ng kidlat. Ang kasanayang ito ay hindi nangangailangan ng mana ngunit nakakapagod ito sa aking isipan. Maraming kalahok ang nakatingin kay Kyle. Masyado siyang nakataas sa langit, kaya naman kapag nabangga siya ay siguradong mawawalan siya ng paa o braso pero sa sumunod na segundo, biglang gumalaw ang kamay ni Kyle at lumitaw ang 5 malalaking bato sa ibaba niya. Sunod-sunod na bumagsak ang mga malalaking bato sa kabundukan na may malalakas na kalabog, ang mga kalahok ay nagyelo sa kanilang mga lugar. Maging ang bibig ni Regis ay napaawang. Nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Napakurap-kurap si Kyle at muling nawala, sa sumunod na segundo ay sumulpot siya sa tabi ni Regis, na nagbigay sa huli na naguguluhan na sa puso. Kyle! Please I am begging you don't just appear around me like a ghost. Malakas na sigaw ni Regis at binigyan siya ni Kyle ng isang paanatag na tango na may seryosong mga mata. Sorry, nakalimutan ko. Gayunpaman, ang evil smirk na naglalaro sa sulok ng kanyang mga labi ay bumigay sa kanya. Isang ugat ang bumungad sa noo ni Regis. Sinasadya mo. Itinikom ni Kyle ang bibig at agad na itinuro ang mga malalaking bato para maagaw ang atensyon nito. Sa ilalim ng namumungay na mga mata ng karamihan, ang malaking bato ay gamulong pababa ng napakabilis ng kidlat, na durog sa lahat ng mga halimaw sa kanilang dinadaanan. Ito ay isang hindi kapanipaniwala ngunit nakakatakot na tanawin kung saan daan-daang mga halimaw ang namatay sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, sa ibaba kabilang sa maraming mga halimaw na umaakyat sa bundok. Sinipa na lang ni Sinon ang isa pang halimaw para linisin ang kanyang dinadaanan nang maramdaman niyang nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kumunat ang noo niya at tumangalang ngunit halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang kakilakilabot sa kanyang harapan. Maraming malalaking bato ang gumugulong, dumiretso sa kanya. Sinong fucker ang nagtulak sa mga malalaking bato? Siya ay nagmura ng napakalakas na ang kanyang vocal cords ay naging manhid ngunit ang nalalapit na kapahamakan ay patungo sa kanya sa bawat pagdaan ng segundo. Namutla ang mukha ni Sinon nang sinipa niya ang isa pang halimaw at nagsimulang tumakbo paatras patungo sa kagubatan. Ngayon ang araw kung saan nakita niya ang kilabot ng kamatayan na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Sa huli, binuksan niya ang kanyang mga pakpak para sa isang paglipad. Iniligtas nga niya ang kanyang sarili mula sa pagkadurog sa ilalim ng malalaking bato ngunit dahil hindi siya sanay sa paglipad at takot sa taas ay nahulog lamang siya pagkatapos ng kalahating minuto. I swear susuntukin ko hanggang kamatayan ang salarin na nagtulak ng mga malalaking bato. Umalangaw-ngaw ang kanyang mga sigaw nang bumagsak siya sa isang puno ng malakas na putok. Sabay pikit ng mata ni Kyle habang nakatayo sa tabi ni Regis na tinapik-tapik ang balikat niya with a confused expression. Kyle, narinig mo bang may sumisigaw? Napalunok ng kaba si Kyle. No. You are imagining things. Walang sumisigaw. Agad niyang binitawan ang kamay ni Regis at tumalikod para tulungan ang mga kalahok na nakikipaglaban sa mga halimaw. OMG. Nakalimutan kong hindi lumipad si Sinon noong tinanong ko siya, nandoon siya sa baba. Ngayon lang ako makakaasa na mabuhay siya. Si Bia na nakarinig ng live na detalye ng kaganapan mula kay Kyle ay nagmamadaling nagsindi ng kandila para kay Sinon sa kanyang puso. Sayang hindi ko nakita ang itim niyang pakpak. Agad na hinaranggan ni Kyle ang boses ni Bia at ginamit ang kanyang kakayahan para mapabilis ang kanyang bilis. Gumagala siya sa hindi kapani-paniwalang bilis at sa loob ng 1 minuto ay maraming kalahok ang nakahinga. Tumigil si Kyle at pinunasan ang dugo sa espada niya. Medyo mabigat ang hininga niya nang tumingin siya sa ibaba para makita ang mga halimaw na umaakyat sa bundok sa bilis ng kidlat. Binilang niya ang mga lumilipad na halimaw at ibinalik ang tingin kay Regis. Pumunta ka sa left side, may kuweba. Tumango si Regis sa kanya. Pagod na siya, wala na siyang paraan para ipagpatuloy ang laban. Inipon niya ang mga kalahok at lahat sila ay nagsimulang tumakbo patungo sa lugar na itinuro ni Kyle. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Kyle. Tinitigan niya ang maraming lumilipad na halimaw na may halong hininga. Sa tingin ko, halos mawala lahat ng natitira kong mana kung gagamitin ko ang sword art ko pero wala nang choice ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Kyle ang espada at sinimulang iturok ang kanyang mana sa espada. He murmured under his breath at muling nawala sa kanyang pwesto.
Pagkaraan ng kalahating segundo, lumitaw siya sa himpapawid, direkta sa harap ng kawan ng mga lumilipad na halimaw. Itinulak ni Kyle ang kanyang katawan at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ikatlong strike, Ethereal Voidbreaker Slash. Sa isang iglap ay nabasag ang hangin, at lumitaw ang siksik na mana sa paligid ng kanyang espada. Sa isang matulin at tumpak na pagindayog, ang talim ay hiniwa sa hangin, at ang espada ay umuugong na may dumadagandong na tunog. Lumitaw sa dulo ng kanyang espada ang isang lamet ng liwanag at enerhiya na pumawi sa anumang bagay sa landas nito. Ang lakas ng mapang wasak na welga ay nagpadala ng mga shockwaves na umaagos sa basag na hangin. Sa isang matunog na boom, nakita ni Kyle ang kanyang espada na nabasag sa maraming piraso. Ano ang? Nanliit ang kanyang mga mata dahil hindi lang ang mga halimaw maging siya mismo ang naapektuhan dahil sa sobrang lakas at ang kanyang katawan ay lumipad pa atras na may kaba. Tila kahit na sa kanyang tumaas na lakas ang pangatlong sword art move ay napakalakas para sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Kyle at sinama niya ang mapang wasak na eksena sa harapan niya. Nabasag ang langit at sa isang malakas na dagandong, ang kanyang espada ay dumaan sa daan-daang lumilipad na halimaw na kasing dali ng paghiwa ng mantikilya. Nagpalakpakan ng mga halimaw sa kakilakilabot ngunit huli na ang lahat. Isa-isang bumagsak silang lahat na sirang katawan. Ang berde, lila, at kayumangging dugo ay bumuhos mula sa langit. Ayaw mabangga ni Kyle ang isang bagay kaya naman kinuha niya ang kaunting mana na nasa katawan niya at ginamit ang skill na Ice Armor. Isang manipis na hindi nakikitang belo ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan. Halos akala niya ay nabigo siyang i-activate ang skill dahil hindi nakikita ang belo ng yelo. Gayunpaman, ang pakiramdam na nakakulong sa yelo ay talagang nakapapawi. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa ng malakas. Napaungol si Kyle at nagluwa ng dugo ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang tumagos ang yelo sa kanyang katawan at nawala ang maliliit na sugat sa kanyang katawan sa loob ng ilang segundo. Napabuntong hininga niyang itinulak ang kanyang katawan sa pagkakaupo. Sa sandaling iyon, isang pilit at pagod na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tagiliran. Ayos ka lang ba? Tumangala si Kyle at nakita ang dogwang figure ni Sinon na nakatayo ilang metro ang layo sa kanya. Okay lang ako. Gayunpaman, mas malala ang kalagayan mo kaysa sa akin. Ungol ni Sinon at bahagya pang itinulak ang katawan para umakyat pero puro respeto at gulat ang makikita sa kanyang mga mata nang titigan niya si Kyle dahil nakita niya kung paano nakapatay ng napakaraming halimaw si Kyle kanina lang. Kasalanan ng fucker na nagtulak sa akin ng mga malalaking bato. Umiwas ng tingin si Kyle at sumagot lang ng o. Tumingin siya sa ibaba ng bundok at nakita niya ang marami pang halimaw na gumagapang at patuloy na umaakyat. Let's go left. May kuweba. Hindi ko na kayang lumaban. Ungol ni Sinon. Ako rin. Kinaladkad ni Kyle ang katawan patungo sa kuweba at sumunod naman si Sinon sa tabi niya. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpakita sila sa harap ng kuweba. Kalalabas lang ni Regis mula sa kuweba para tingnan si Kyle na may tense na ekspresyon. Habang tumatakbo patungo sa kuweba, nakita niya at ng maraming kalahok kung paano gumamit ng mapang wasak na pag-atake si Kyle at napaatras siya. Gayunpaman, huminto siya at nakahinga ng maluwag nang makita niya si Kyle na naglalakad patungo sa kuweba. Nakita niya ang nasugatan na figure ni Kyle at agad na naglabas ng ilang healing potion mula sa kanyang storage ring at inihagis ito sa kanya. Inumin mo sila. Sige, salamat. Pumasok ang tatlo sa kuweba at lahat ng kalahok ay tumingin kay Kyle na may magkasalungat na emosyon. May mga naiinggit sa kanyang lakas, may mga nagpapasalamat, may mga gumagalang habang ang iba ay walang pakialam. Kinaladkad ni Lumi si Yu at Pomwesto sa harap ni Kyle with a flashing smile. Are you alright? I saw you up there using a dashing move. Nanlilisik ang mga mata ni Kyle kay Yu at tumango ito. Sabay-sabay na nag-click sa dila sina Sinon at Regis na may maasim na ekspresyon pero lumingon si Kyle para tingnan ang dalawa. Sindihan mo ang apoy, isasara ko ang pasukan ng kuweba. Tumango si Regis at agad na pumasok sa loob ng kuweba para magsindi ng apoy. Samantala, sumunod naman si Sinon sa likod ni Kyle para tulungan siya ng konti pero pinagpapawisan si Kyle ng mga balde ng tubig nang makita niyang nakasunod si Sinon sa likuran niya. Ahem. Hindi mo naman ako kailangang sundan. Pinutol siya ni Sinon na may seryosong ekspresyon. Pareho tayong nasugatan. I should help you. Tawa ng tawa si Kyle pero sa loob-loob niya ay alam niyang tapos na siya dahil isasara na niya ang pasukan ng kuweba gamit ang isang malaking bato. Sa huli, itinapon niya ang lahat sa kapalaran at humakbang pasulong upang gawin ang kanyang trabaho. Pinagmasdan ni Sinon si Kyle at handang tumulong nang biglang may lumitaw na malaking bato sa harap ng pasukan ng kuweba. Kinusat ni Sinon ang kanyang mga mata.
Inabot siya ng ilang segundo para marehistro na si Kyle ay ang parehong fucker na nagtulak sa mga malalaking bato pababa. Samantala, isang matinding katahimikan ang bumalot sa simboryo. Gayunpaman, agad itong nabasag ng tumunog ang ilang mga muffled na iyak sa entablado sa gitna ng simboryo. Ilang manggagamot, natisod pasulong na may nagmamadaling yabag upang ibuhos ang mga healing potion sa loob ng bibig ng mga kalahok na lubhang nasugatan na kalalabas lang sa simboryo. Sa gitna ng maraming masakit na iyak, ang mga manunood, ang mga taong namamahala sa kaganapan, at ang Royal Envoy ay nakatuon ang kanilang mga mata sa lumulutang na malaking projection. Pinagmasdan nila kung paano bumuhos ang daan-daang halimaw sa kagubatan. Ang mga mabangis na halimaw ay gumagalaw ng ligaw, pinupunit at tinatapakan ang lahat ng lumitaw sa kanilang landas. Naging madyugo ang tanawin sa projection kung saan maraming kalahok ang nagtatago at tumatakbo sa paligid upang iligtas ang kanilang buhay. May ilan sa kanila na sinubukang lumaban ng direkta ngunit dahil sa sobrang dami ng halimaw na humahabol sa kanila ay hindi na sila nakapagtagal. Ang mga halimaw ay kumamo at pinunit ang kanilang mga balat gamit ang kanilang mga pangil at mga paa, na inalis ang mga kalahok sa pakikipaglaban sa loob ng ilang segundo. Isang labis na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Dean habang minamasahe niya ang masakit na mga templo. Isang malalim na kunot ang nakadikit sa kanyang noo nitong nakaraang oras. Tumingin siya sa Royal Envoy na may nakakamatay na tingin. So ito ang gustong makita ng hari. Kalmado ang mukha niya pero parang sarcastic at puno ng galit ang boses. Ang Royal Envoy na nakaupo sa tabi ni Ira ay nakatingin lang sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata at umiwas ng tingin. Ginagawa ng mga healer ang lahat para iligtas sila. Isa pa, kung ang mga kalahok ay napakahinang mamatay dahil lang sa isang maliit na paghihirap, bakit sila nakilahok sa kaganapang ito? Naniniwala ako na sa simula ay malinaw na ang kaganapan ay magiging mapanganib. Malamig ang boses ng sugo at halos lahat ay naningkit sa kanilang mga tainga upang makinig. Huminto siya at tumingin sa projection na may matalim na tingin. Gusto ng hari ang mga taong may kakayahan na magpoprotekta sa kaharian sa hinaharap, hindi ang ilang mabahong bata na tatakas kapag nakikita lang ang panganib. Naikuyom ng mahigpit ni Dean ang kanyang mga kamao. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ng sugo. Totoong ang mga halimaw na gumagala sa labas ng mga hangganan ng kaharian ay mas madilim at mapanganib, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang kaharian ay gumawa ng isang napakalaking hakbang. May nangyari ba nung wala ako? Naalala niya na ilang buwan na ang nakalilipas ay nakatanggap siya ng ilang mga tawag mula sa mga lumang Foggies dahil gusto nilang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya ito pinansin ng lubusan dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa politika ng kaharian. Gayunpaman, ngayon ay pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. May kakaiba sa kung gaano kabilis ang kakaibang pangyayaring ito. Pagkatapos ng kaganapan, pupunta ako at makikipagkita sa hari. Ibinaling ni Dean ang kanyang tingin sa projection na desperadong hinahanap ang kanyang apo na si Regis. Matapos ang pagsabog at ligaw na takot ng mga halimaw, maraming kalahok ang sumubok na umakyat sa mga bundok. Naningkit ang mga mata ni Dean sa dulo ng projection. Sa gitna ng malaking kaguluhan, isang figure ang natutulog ng payapa sa tuktok ng isang malaking bato. Kahit na medyo maliit ang figure sa loob ng projection ay napansin ng maraming malalakas na individual ang natutulog na figure dahil sa kanilang heightened senses, ngunit hindi nila pinansin ang figure dahil tila mas mahalaga ang ibang kalahok na lumalaban para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang singkit na mga mata ni Dean ay kumislap sa pagkagulat nang mag-zoom in siya at tingnan ang mga tampok ng mukha ng figure. Kyle! Bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Medyo mahina ang boses pero pinakinggan ni Anli na kasama ni Ira ang kanyang mga tainga. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad. Inangat ni Anli ang ulo para tingnan si Dean na nakataas ang kilay. Sinundan niya ng tingin si Dean at tinitigan ang projection. Hindi nagtagal, huminto ang kanyang mga mata sa maliit na natutulog na figure. Imposibleng matukoy ng tumpak ang figure kung hindi dahil sa katotohanan na ang figure ay natutulog sa tuktok ng isang malaking bato sa loob ng isang malawak na bakanteng lugar. Kilala mo siya. Sinaman siya ng tingin ni Dean at pinipigilang magsalita. Gusto lang niyang makitang ligtas at maayos ang kanyang apo. Sa kabilang banda, sinundan ni Ira at ng Royal Envoy ang tingin ni Anli at nakita rin ang natutulog na figure, ngunit makalipas ang ilang segundo ay umiwas sila ng tingin dahil maliban sa pagtulog ay walang ginawa ang figure. Isang dismayadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Anli. Mali ba ang narinig ko? Siguradong sinabi niya si Kyle. Lahat sila ay pinanood kung paano ang mga kalahok ay desperadong umakyat sa mga bundok upang makahanap ng ligtas na lugar. Parami ng parami ang mga nasugatan na kalahok na lumitaw sa simboryo.
Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang bulungan mula sa mga maharlika na nakaupo sa likod ni Dean at ng iba pang mga taong namamahala sa kaganapan. Salamat sa Diyos, ligtas ang anak ko. Pagkatapos niya, huminga ng malalim ang isa pang agitated na tao nang makita niya ang isang grupo ng mga kalahok na ligaw na umakyat sa isang bundok. Ligtas din si Niv pero paano lalaban ang mga bata? May kabuuang 7 bundok at iilan lamang sa matatalinong grupo ng mga kalahok ang nagpasyang huminto sa pagtakbo nang makita nilang nagiging mapanganib ang sitwasyon sa bawat segundong lumilipez. Namataan ni din si Regis sa gitna ng maliliit na tao at napabuntong hininga kung paano tinipon ng huli ang iba upang labanan ang mga halimaw. Ang kanyang mga mata ay subconsciously lumipat sa pilak buhok na figure na nagising kanina at ngayon ay tumatakbo pababa. Bakit siya tumatakbo pababa hindi niya makita ang mga mapanganib na halimaw? Dumilim ang mukha ni Dean habang pinagmamasdan ang figure. Hindi lang sa kanya, napansin ng maraming individual ang figure. Lalo na si Anli na kanina pa nakatingin sa natutulog na figure nang marinig niyang binanggit ni Dean ang pangalan ni Kyle. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang figure sa kanilang paningin. Ha! Malinaw na umalangaw-ngaw ang gulat na bulalas ni Anli at nagtaas ng kilay si Ira. Nawala lang ba siya? Dahan-dahan siyang bumulong at naningkit ang mga mata ng Royal Envoy. Pinagmasdan nila kung paano lumitaw ang figure sa dulo ng bundok. Maging ang mga manunood ay bahagyang nagulat. Gayunpaman, ang mga sumunod na nangyari ay halos napabuntong hininga sila sa sobrang sindek. Ang pilak na buhok ay hindi nanliligaw sa kamatayan sa halip ang bata ay nakipaglaban at pinatay ang mga halimaw ng napakadali na parang mga manok. Nagulat si Anli nang makita niyang maraming malalaking bato ang lumalabas sa manipis na hangin at bumabagsak na parang ulan. Hindi ko alam na maaari tayong mag-imbak ng malalaking bato sa mga singsing na imbakan. Itinagilid ni Ira ang ulo at nakasimangot na tumingin kay Anli. We can but no one is idiot enough to store such huge boulders in their storage rings. Ang maliit na space sa mga rings is almost enough to store the important things. The only possibility I can think of is that he had a skill or maybe he had a supreme grade storage ring. Bihira talaga ang isang supreme grade storage ring. Anli said with an excited voice and his eyes traveled to the square-shaped ranking screen where bright names were flickering with an intense glow. So siya si Kyle. Pambihira ang husay niya. Pinagmasdan ng matalim na titig si Kyle ng Royal Envoy, nagkagulo ang mga tao nang makita ang sword art ni Kyle. Napakalakas. Ang galing ni Kyle ay humanga sa kanila nang walang katapusan. Ang bata ay malinaw na mukhang bata kahit wala pa sa kanyang 20s kaya paano naging posible para sa gayong kabataan na maging napakalakas. Ang mga propesor mula sa iba't ibang mga akademya ay tumingin sa kanilang sarili. Tinitigan nila ang mga individual na kabilang sa iba pang mga akademya, iniisip na baka ang batang pilak ang buhok ay isang taong inaruga nila ng palihim. Gayunpaman, ang tanging nakuha nila ay pagkalito at pagkalito. Ang kumikinang na mga mata ni Anli ay gustong makakita ng mas maraming laban ngunit pagkatapos gamitin ang espada ay sumugod si Art Kyle patungo sa kuweba tulad ng ibang mga kalahok. Bukod dito, ang pasukan ng kuweba ay ganap na sarado, na ginagawang imposible para sa kanya at sa sinumang tao na tumingin sa kung ano ang nangyayari sa loob. Nag-click si Anli sa kanyang dila at napahiga sa upuan na kanina pa niya inuupuan. Sayang naman. Don't tell me mananatili sila sa kuweba hanggang sa matapos ang event. Nagmamaktol siya pero parang on the spot ang hula niya dahil kahit ilang halimaw ang nanggikamot at umatake sa entrance ng kuweba dahil sa malaking batong nagsasara sa entrance halos lahat ng halimaw ay tumakbo lampas sa kuweba dumiretso ng hindi lumilingon. Umasim ang ekspresyon ni Anli. Tumingin siya sa ranking screen na may iritadong ekspresyon. First Kyle Ohan Siyam 160,450. Second Sinon Ambing 180,670. Third Regis Gravis 130,010. Fourth Largy Holmes 129,040. Kaunti na lang at lalampas na ng 1,000,000 ang mga puntos. Bamantong hininga siya at umiling. Masyadong nagulat ang mga tao at hindi na nila nakuha ang anumang bagay kaya nang marinig nila ang mga salita ni Anli ay hindi nila namamalayan na tumingin sa lumulutang na ranking screen at maraming gulat na hinga ang tumunog sa simboryo. Samantala, nilingon ni Kyle ang mga kalahok sa dimly light na kuweba. Bamantong hininga siya at pasuray-suray na pumunta sa isang sulok para maupo. Umalangaw-ngaw pa rin sa labas ng kuweba ang malalakas na alulong at hiyawan ng maraming halimaw. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na mga yabag sa tapat lamang ng malaking batong inilagay niya sa pasukan ng kuweba. Umupo si Sinon ilang metro ang layo kay Kyle. Umasim ang mukha niya habang sinusulyapan ang malaking bato.
Paminsan-minsan ay naglalakbay ang kanyang nakamamatay na tingin kay Kyle para sa paliwanag, ngunit si Kyle ay masyadong makapal ang balat at hindi man lang kumikibo. Katulad ni Sinon, maraming nakaupong mga kalahok ang tumitingin kay Kyle at nagbulungan sila. Inipon ni Regis ang kanyang mga kagrupo at nakaangiting pumunta kay Kyle at umupo sa tabi niya. Kyle, meet my friends. Ipinakilala niya ang 5 duwende na nakatayo sa likuran niya kay Kyle na tumango naman bilang ganti. Damn! Alam kong malakas ka nung naramdaman ko yung rank mo last time, but I never imagined you would seriously bulldoze everything in your path. Tinapik ni Regis ang balikat niya at tumawa ng malakas. Sa likod niya, sumulyap ang mga kagrupo niya kay Kyle na may pagtataka. Nagningning ang mga mata ni Izel Cyan nang tumingin siya kay Regis na nakataas ang kilay. Kilala mo siya? Paano? Isang evil smirk ang lumitaw sa mukha ni Regis. Nalaman ko lang before the event. Ampun siya ng lola ko. You all can ask him whenever you need help, napakabait niya. Napakurap ng 2 beses si Kyle at bumaon sa isip niya ang kahulugan ng mga sinabi ni Regis. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay Yu na nakaupo sa dulo ng grupo. Kakaiba. Lumingon si Regis at tumingin sa kanya na nakakunot ang noo. Ano? I was just wondering, you are obvious not the strongest in the group, so bakit kulang ang mga kaibigan mo sa combat experience? Tumaas ang kilay ni Regis, sinundan niya ng tingin si Kyle at tumingin kay Yu at Niv. Ah! Pareho silang mas malakas kaysa sa akin. Ako si D rank pero sila D rank. Pero, first time nilang makipaglaban sa mga halimaw kaya hindi nila alam kung paano gamitin ng tama ang kanilang lakas. Napatingin si Yu kay Kyle nang marinig niya si Regis. Napakaraming sugat sa katawan ni Kyle ang nawala matapos niyang ubusin ang healing potion na binigay ni Regis, ngunit may iilan na nanatili. Sumilay ang pagsimangot sa kanyang magandang mukha. Saglit siyang nag-isip, sumilay ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit sa sumunod na segundo ay isang determinadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hinailan niya ang braso ni Lumi mula sa kanyang braso at kumuha ng high-grade healing potion mula sa kanyang storage ring. Bamuka ang bibig ni Lumi bilang pagtutol nang bigla siyang itulak ni Yu, ngunit nanliit ang mga mata niya nang makita ang healing potion. Ang kulay nito ay maliwanag at siksik, na nagpapahiwatig ng kadalisayan nito. Sa sumunod na segundo, tumayo si Yu at lumapit kay Kyle, na ikinatulala ni Lumi. Inalis ni Kyle ang mga mata niya kay Regis at tumangalan ng may anino na bumalot sa katawan niya. Sinalubong ng mga berdeng mata ang matingkad na amber na mga mata, kumurap si Kyle, 1 beses, 2 beses na tila naghihintay na magsalita siya. Palaipat-lipat ang tingin ni Regis kina Yu at Kyle na nakataas ang kilay. Hindi lang siya, lahat ng mga miyembro ng grupo ay mukhang nagulat sa biglaang pangyayari dahil napakabihirang makalapit si Yu sa iba maliban sa kanila. Naghintay silang lahat at sa sumunod na segundo, ibinuka ni Yu ang palad niya kay Kyle na may maliit na ngiti na maaaring magpatibok ng puso ng sinuman. Salamat sa pagtulong mo sa akin habang nakikipaglaban ako sa halimaw. Nasugatan ka, ito ay isang high-grade healing potion na magpapagaling sa lahat ng iyong mga sugat. Napakurap ulit si Kyle at napatingin sa glass vial sa kamay niya. Ang kanyang mga sugat ay gumaling na at natitiyak niyang sa loob ng 1 o 2 oras ay mawawala na lang ang natitirang mga sugat dahil pagkatapos ng paggising ng bloodline ay tumaas ng husto ang kakayahan ng kanyang katawan sa pagpapagaling. Subalit nang makita niya ang seryosong titig nito ay gumalaw ang kamay nito nang hindi namamalayan upang kunin ang Gayuma mula sa kanyang palad. Salamat! Isang nakakatakas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Kyle nang makita niya kung paano lumuwag ang tense na kilay ni Yu. Mukhang hindi niya ginasto ang pagmamayari ng iba. Nagmuni-muni siya sa loob at pasimpleng itinapon ang posisyon sa espasyo ng kanyang isip dahil talagang masasayang kung uubusin niya ang Gayuma para sa ganoong maliliit na pinsala. Nakayuko, bumalik si Yu kay Lumi na nakatitig sa kanya ng may pagtataksil na ekspresyon. Iniwan siya ng nag-iisang kaibigan niya para lang bigyan ng healing potion ng isang gwapong lalaki gaano kasakit. Katulad ng Royal Envoy, hindi maiwasang mapawi ang kaliwang kilay ni Anli nang makita ang pasukan sa kuweba na sarado sa nakalipas na 3 oras. Gayunpaman, matiigang naghintay siya. Ang pasukan sa kuweba ay naharang ng malaking bato, ngunit sigurado siyang kung hindi lalabas ang mga kalahok ay malamang napapasok ang mga halimaw. Hindi nagtagal, sa loob ng isang kisap mata, lumipas ang 1 araw, at kay Anli natataranta at nagulat ang kuweba ay nanatiling hindi nasaktan. Ganap na ligtas at maayos. Pati ang audience ay natulala. Nakita nila ang mapang wasak na kalagayan ng sirang kagubatan. Kung paanong ninuya at tinapakan ng mga halimaw ang lahat ng dinadaanan nila, ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila hindi natano ng mga halimaw ang pasukan sa kuweba.
Ang ilan sa mga halimaw ay talagang nagkamot sa malaking bato ngunit pagkaraan ng ilang minuto, sila ay muling tumakbo, dumiretso sa kabilang dulo ng bundok. Natigilan ng mga manunood. Paano ito naging posible? Ang pasukan sa kuweba ay sarado ngunit para sa mga halimaw na huwag pansinin ito ng tahasan ay lubos na kahanga-hanga. Sa huli, ibinato nila ang bagay sa likod ng kanilang isipan at tumutok sa iba pang mga bundok. Halos lahat ng mga bundok ay nasa katulad na mga kondisyon. Ang mga kalahok na umakyat sa kabundukan at lumaban sa mga grupo ay nagdusa at natanggal ngunit ang ilang malalaking grupo ay nagtagumpay sa paghila nito. Nakaligtas sila sa gitna ng napakalaking alon ng halimaw. Bukod dito, ang ilang mga kalahok ay matagumpay sa paghahanap ng isang nakatagong at ligtas na lugar upang itago mula sa mga halimaw. Talagang nakapipinsala ang sitwasyon dahil nakita ng mga manunood kung paano sa loob ng isang araw halos 70% ng mga kalahok ay naalis. Isang bigong buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Anli habang nakatingin sa saradong pasukan ng kuweba. Lumipas ang 2 araw at nawala na ang halimaw na alon. Gayunpaman, walang lumalabas na mga kalahok sa kuweba. Tumayo siya na may hagulgol at lumabas ng simboryo para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi na ako makakapanood. Tinitigan ng Royal Envoy ang kanyang kumukupas na likod at tumingin kay Ira. Malapit na itong matapos. Kaya, maging handa na ay teleport ang mga nanalo sa ibang lugar. Tumango si Ira at nagsimulang maghanda para sa pagtatapos ng event. Samantala, tahimik ang kapaligiran sa loob ng kuweba at may maliit na apoy sa gitna ng kuweba. Nanatiling tahimik ang grupo ng mga kalahok habang palihim na sinulyapan ang batang may kulay pilak na buhok na nakaupo sa isang sulok. Nakapikit ang mga mata ng bata at sa di malamang dahilan ay walang nang ahas na gisingin siya. Gustong gisingin ni Regis si Kyle dahil buong araw nang natutulog ang huli ngunit nang maalala niya kung paano lumaban si Kyle ng matagal ay nagpasya siyang hindi ito. Pagod na yata siya. Tahimik siyang tumango at tumingin sa entrance ng kuweba. Ang malalakas na boses ng mga halimaw ay tila napakalayo na dahil ngayon ay wala na siyang naririnig na anumang tunog sa labas ng kuweba. Gayunpaman, hindi siya lumabas para tingnan ang paligid. Katulad ng iba ay hinintay niyang magising si Kyle. Lumipad ang tingin ni Yu sa pagitan ng natutulog na figure at ng maliit na pulutong. Bakit hindi nila siya ginigising? Hindi ba natutulog lang siya? Dahan-dahan siyang lumapit kay Regis at bumulong. Senior, I think you should wake him up. Mukhang malayo ang narating ng mga halimaw kaya umalis na tayo sa kuweba. Napabuntong hininga si Regis at tumingin kay Kyle. I want to but I think he suffered too many injuries when he used that dangerous sword move. Also, he helped everyone so let's wait until he open his eyes then we can go outside. Tumango si Yu at bumalik kay Lumi. Binigyan ko siya ng high-grade healing potion pero hindi pa siguro sapat. Napatingin siya kay Kyle. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang anumang emosyon, ang mga mata ay ganap na nakapikit na may nakaka-relax na mga kilay. Para sa kanya, hindi siya mukhang isang taong nagdurusa dahil sa mabibigat na pinsala sa halip ay mukhang siya ay nakatulog. Napakurap-kurap si Yu sa kanyang naiisip at napabuntong hininga. Ano ba tong iniisip ko? Siya ay nasugatan. Gayunpaman, laban sa lahat ng posibilidad, ang kanyang katawa-tawa na hula ay nasa lugar. Naidlip nga si Kyle pagkatapos ng 2 oras na maupo sa parehong lugar. Ang kanyang mga minor injuries ay gumaling ilang oras na ang nakalipas. Sa ngayon ay, natutulog lang siya. Hindi alam ni Kyle ang mga kalahok na nadidismaya sa bawat segundong lumilipis. Pagkatapos ng isa pang 5 oras, sinimulan nila siyang bigyan ng kakaibang tingin. Paano ang impyerno ay makakatulog ng ganito katagal? Gayunpaman, hindi tulad ng mga bigong kalahok na handang maghintay ng ilang oras pa, si Sinon ay tumayo na may deadpan expression. Matapos makita kung paano walang gustong gisingin ang natutulog na log ay nagpasya siyang kumpletuhin ang mahirap na gawaing ito sa kanyang sarili. Damn it! Hanggang kailan ka ba matutulog? Umalangaw-ngaw sa kuweba ang matalas niyang boses at iginalaw niya ang kamay para yamakap sa balikat ni Kyle. Gayunpaman, bago niya mahawakan ang balikat ni Kyle, ang huli ay nagising na may kaba at natisod pa atras sa napakabilis na bilis. Nagsalubong ang kilay ni Sinon. Nagmura siya sa isip at binawi ang kamay. Umiling si Kyle at nakasimangot na tumingin kay Sinon. Anong nangyari? Sorry, nakatulog ako kasi medyo inaantok ako. Umalis na ba ang mga halimaw? Iniunat niya ang kanyang mga braso at casual na nagsimulang maglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Isang ugat ang lumabas sa noo ni Sinon nang marinig ang sinabi ni Kyle. Hindi lang siya, kundi halos lahat ng kalahok na nakaupo sa kuweba ay naka-deadpan expressions habang nakatitig sa figure ni Kyle na may hinanakit. So all this time natutulog lang siya.
Halos mabulunan si Regis nang marinig ang usapan. So, si Kyle. Natutulog. Wala nang iba. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak dahil siya ang nagsabing nasugatan si Kyle pagkatapos ng laban at kailangan ng pahinga. Napahadjejek si Lumi sa sagot ni Kyle at sabay ngiti kay Yo. Narinig mo ba? Bumigat ang kanyang hininga nang makita ang madilim na mukha ni Yo. Nagmamadali niyang itinikom ang kanyang bibig at hindi nang ahas na pagilitin pa si Yo. Pagkarating sa harap ng malaking bato, nipatikip ng tenga si Kyle at sinubukang makinig sa nangyayari sa labas. Nanatili siyang tahimik upang makahuli ng anumang uri ng tunog ngunit nang wala siyang marinig ay binalik niya ang tingin sa mga kalahok. Let's live wala akong marinig. Si Sainon ang unang naglakad at tumabi sa kanya. Sige, tanggalin mo yung malaking bato. Tumango si Kyle at ipinatong ang kamay sa malaking bato sa sumunod na segundo ay nawala ang malaking bato. Naglakad siya palabas ng kuweba na may maingat na ekspresyon. Amoy dugo at nabubulok na laman ang hangin sa labas. Kumunat ang ilong ni Kyle sa nakakaasar na amoy ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad at nakarating sa isang open area, lahat ng ibang kalahok ay nakasunod sa likod niya ng tahimik. Ilang gulat na hinga ang umalangaw-ngaw sa likuran niya ngunit hindi lumingon si Kyle sa halip ay mariin niyang pinaikit ang mga mata. Ang lahat ay isang lubos na gulo. Ang bundok ay nagkalat ng daan-daang mga halimaw na bangkay at bato. Ang ilang mababang ranggo na halimaw ay kumakain sa mga bangkay na iyon na may masayang ekspresyon. Ang kumikinang nalunti ang kagubatan sa ibaba ng bundok ay tila nawala ng kinang dahil ang tanging nakikita ni Kyle ay mga belang sanga at sanga. Kinurot ni Kyle ang kilay niya. Kaya, ito ang maaaring gawin ng isang monster horde dahil kahit na ang mga tao ay nakaligtas sa lupain ay hindi. Bukod dito, sigurado siya, ang halimaw na kawan na kanilang hinarap ay wala sa harap ng tunay na bagay. Napasinghap siya nang marinig ang boses ni Regis. Tinitigan ni Kyle ang mga kalahok, hindi kasama ang iilan na halos lahat sa kanila ay kumukuha sa sitwasyon na may binubuong mga ekspresyon. Gayunpaman, kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga kalmado nilang mukha. Hindi maiwasang magtaka ni Kyle kung bakit ang Elf Kingdom ay gumagawa ng mga ganoong karahasan. Dahil ba sa Secret Realm o iba pa? Gumalaw si Ezel at tumabi kay Regis na may komplikadong ekspresyon. So, what next? We have 5 days before the event would be over. Should we fight the monsters? Napaisip sandali si Regis. Nasa isang event sila kaya ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay talagang pinakamahusay na pagpipilian ngunit pagkatapos na maranasan ang halimaw na kawan ay hindi na siya sigurado. Tumingin siya kay Kyle para marinig ang sagot niya. Gayunpaman, agad niyang pinagsisihan ang kanyang naging desisyon dahil nagkibit-balikat lang si Kyle na may walang pakialam na ekspresyon. Bumantong hininga siya at ibinalik ang tingin sa maliit na tao. Wala na ang monster horde at sa tingin ko ay hindi na muling lilito ang ganito dahil para makagawa ng ganoong kalaking sangkawin kailangan nila ng maraming resources kaya hiwalay na tayo para pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari bago matapos ang event. Nag-alinlangan ng ilang segundo ang mga kalahok ngunit sa huli, umalis na silang lahat. Pumunta si Sainon sa silangan at nagpasya si Regis at ang kanyang mga miyembro ng grupo na umakyat sa bundok. Sa huli, naiwan si Kyle. Napabuntong hininga siya at pinagmasdan ang mga kumukupas na likod ng ilang segundo at nagsimula na lang mag-jogging sa bundok na walang malinaw na patutunguhan. Natisod niya ang ilang mababang ranggo na halimaw sa kanyang daan at madali silang napatay. Mitiyagang naghintay si Kyle na lumipas ang oras. Sa parehong oras, ang kapaligiran sa Symborio ay napaka-hektik. Ginawa ni Ira ang mga kinakailangang paghahanda para ay teleport ang mga nanalo sa ibang lokasyon. Ang mga manunood na naghihintay na makita ang mga nanalo ay nadismaya nang sabihin sa kanila ni Ira na ang mga nanalo ay direktang mag-teleport sa isang hiwalay na lokasyon. Ang sumunod na 5 araw ay maayos na lumipas dahil pagkaalis ng Monster Horde, hindi gaanong mga kalahok ang nasugatan ng husto. Sa huling araw, nawala sa dome ang mga maharlika, sina Dean, Anli, at ang Royal Envoy. Tanging si Ira at ilang individual na namamahala sa event ang naiwan para asikasuhin ang lahat. Ang malamig na mga mata ni Ira ay kumikislap sa pagitan ng ranking screen at ng napakalaking projection habang hinihintay niyang lumipas ang mga huling minuto ng kaganapan. Oras na. Bulong niya at nagsimulang lumutang sa himpapawid. Pagkatapos maglagay ng ilang mapagkukunan sa malaking maluwag na platform sa ibaba, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mana sa mga simbolo na iginuhit sa platform. Isang pamilyar na kumikislap na berdeng ilaw ang bumalot sa bawat sulok ng Symborio at sa ilalim ng kanyang tingin, ang maliliit na figure na tumatakbo sa paligid sa projection ay nagsimulang maglaho ng paisa-isa. Nakahinga ng maluwag si Ira nang matagumpay na naiteleport ang lahat ng nanalong kalahok sa kanilang susunod na destinasyon.
Matapos suriin ang mga simbolo, projection, at ang lugar sa projection sa huling pagkakataon ay pumunta siya sa mga healer na gumagawa ng kanilang mga trabaho sa isang saradong malaking bulwagan. Siya ay pasuray-suray sa pagitan ng mga hanay ng mga sugatang kalahok na nagpapagaling upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Maraming mga kalahok ang tila nawala ng mga bahagi ng kanilang katawan ngunit tulad ng ipinangako ng hari na ang kanilang mga pinsala ay ginagamot ng maraming mapagkukunan hanggat maaari. Ilang minuto bago ay teleport ni Ira ang lahat ng mga kalahok palabas, si Kyle ay gumagala na walang patutunguhan gaya ng dati nang makaramdam siya ng puwersa ng pagsipsip sa kanyang katawan. Sumirit siya sa pagkahilo na gumagapang sa kanyang isipan ngunit pagkaraan ng isang segundo, nawala ang pagkahilo sa halip ay naramdaman niyang nagdilim ang kanyang paningin. Isang pamilyar na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan at sa sumunod na segundo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang pulutong ng mga kabataang indibidwal. Napakurap siya at tumingin sa paligid, mukhang haggard at pagod ang mga taong nakatayo sa paligid niya. Maruruming damit din ang suot nila. Isa pa, marami siyang nakikitang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Regis, sign on. So tapos na ang event. Nagmumuni-muni si Kyle sa kanyang isipan ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang tingnan niya ang kanyang paligid. Nakatayo siya sa makinis na kayumangging carpet, at isang malaking glass chandelier ang nakasabit sa itaas ng kisame ngunit ang mga dingding ng silid ay walang laman na walang anumang mahahalagang bagay. Naaninag niya ang isang hanay ng matatandang lalaki at babaeng duwende na nakasuot ng formal na kasuotan na tahimik na nakatayo sa isang sulok na mas malayo sa mga kalahok. Natigilan ang mga mata ni Kyle sa isang pamilyar na figurang berde ang buhok. Si Dinion, ang lolo ni Regis. Nakatayo siya sa gitna ng maraming matatandang indibidwal na nakakunot ang noo. Pinilit ni Kyle ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang harapan nang marinig sa kanyang tainga ang isang banayad na medyo nakakaakit na boses. May maliit na stage sa harapan niya, isang bilog na kristal ang lumulutang sa gitna ng stage. Isang medyo may edad na duwende na nakasuot ng puting kamisete na may gintong pattern sa kanyang mga balikat at manggas ay nakatayo sa likod ng kristal na may malamig na ekspresyon. Sa kaliwa niya, ay isang nakatime na matandang duwende na nakasuot ng makapal na salamin. Siya ay patuloy na kinakalikot ang ilang mga papel. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang makita ang kristal. Napaka-pamilyar noon. Isang talent test. Huminga siya ng malalim. May kabuuang 300 o kung ano-ano ang mga kalahok sa paligid niya at pagkatapos niyang makita ang kristal ay sigurado siyang magsasagawa ng talent test ang mga duwende na nakatayo sa entablado. Agad na naalala ni Kyle ang mga panuntunang itinakda ng Central Continent para sa mga indibidwal na karapat-dapat na pumasok sa Secret Realm. Walang masyadong rules pero ang pinakamahalaga ay ang talento ng lahat. Tanging ang mga indibidwal na may talento, dagdag, rango o mas mataas ang pinapayagang makapasok sa lihim na kaharian. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.